Naghain ng panukala kontra Pogo ang Makabayan Block sa Kamara. Pero kahit wala pa yan, panawagan ng isang mambabata sa PAGCOR, pigilan na ang kanilang operasyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Torture, kidnapping, rape, at kung ano-ano pang krimen ang nadidiskubre sa mga Pogo hubs sa bansa. Dahil dito, naghain ng Makabayan Block sa Kamara ng panukalang batas para ipagbawal ang mga Pogo hubs sa bansa, pati kahit anong online games sa pamamagitan ng internet sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na lalahukan ng mga dayuhan. Ayon kay Castro, 48 ang mga Pogo na nag-ooperate sa bansa base sa ulat ng PAGCOR. This is an act banning Philippine offshore gaming operators o yung POGO and criminalizing their operations. So may bagong kinreitsata na pangalan ng POGO ang PAGCOR, no? Kasama yon sa ibaban natin kapag ito ay naipasa na. No? Pangamba ng Makabayan Block, baka nakokompromiso ang seguridad ng bansa. Sa isang raid sa isang Pogo hub, nakita ang ilang tila military uniform na may Chinese na letra at PLA na tatak na pinaniniwala ang nangangahulugan ng People's Liberation Army ng China. Hamon nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga Pogo, dito ay mainam yun. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano bang masasabi natin dyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. Kinukunan pa namin ng pahayag ang Malacanang. May mga hakbang na para sa pagbabawal sa mga Pogo na inaprubahan noong Pebrero ng House Committee on Games and Amusement. Ang panukala ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante at resolusyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Nanawagan si Abante sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na namamahala sa mga Pogo operations sa bansa. I think that PAGCOR should not voluntarily stop the preparation of Pogo in the country. Kinuna namin ang reaksyon ng PAGCOR pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nilinis na ng Quezon City Hall ang footbridge sa C3 Road Corner A Bonifacio na nasumpungang marumi sa ulat ng 24 oras weekend. Katuwang sa paglilinis ang mga opisyal ng Barangay San Jose, ilang fire volunteer, ilang street sweeper at mga tauhan ng MMDA. Bago nito ay halos hindi madaanan ang footbridge dahil pasintabi po puro basura at dumi ng tao at hayop. Dagdag pa ng City Hall, titiyakin nitong mapapanatiling malinis ang footbridge. May dati na raw silang kasunduan ng MMDA na magtutulong sa pagmementena ng mga footbridge pero posible umanong di na isama ang C3 footbridge. Nauna nang sinabi ng MMDA na nagkasundo nga sila ng Quezon City Hall sa maintenance ng footbridge. Kami naman ay handa na idagdag ito doon sa 58 footbridges sa ating Usufruct. At bukas ang ating tanggapan upang makipag-usap sa MMDA. Lagi naman tayong may kooperasyon sa kanila. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa unang dinig, aakalain mong nasa ibang bansa lang makikita ang mga hayop na ito. Pero alam niyo bang may mga squirrel sa Pilipinas tulad sa Mount Apo at maging sa Metro Manila? Sa ginunang kamakailan na biodiversity monitoring sa Mount Apo Natural Park sa Mindanao, ang mga kawani ng MANPI Area Management Office meron daw nakikwentro. Isang napakailat na hayop. Na-record na itong sightings nito before in 2022 but hindi nakunan lang ng pictures. Na-document sa ulit noong 2023. Pero sa pagkakataong ito, nakuhanan pa raw nila ang mga ito ng mas malinaw na litrato. Nakuhanan ko siya gamit ang isang telephoto lens upang hindi sila ma-disturbo sa kanilang tahanan. Isang Philippine pygmy squirrel at Mindanao squirrel. Akalain mo yun? May mga squirrel pala sa Pilipinas? Kuya Kim, anong klaseng hayop ang mga squirrel? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na?
Ang mga squirrel ay mga rodent, kamag-anak nila mga hamster at mga daga. Ang mga squirrel ay merong 4 na ngipin sa harapan. Ito mga ngipin na to ay habang buhay tumutubo. Napakabilis din pumalik ng puno ng mga squirrel. Bakit? Meron silang 4 na daliri may matatalas na kuko sa kanilang forefeet at merong 5 daliri na may matatalas na kuko sa kanilang hind feet. Ang nalitutuhan naman kamakailan sa Mount Apo National Park ay Exeliscurus consinus o Philippine Pygmy Squirrel at Sundascurus mindanensis o Mindanao Squirrel. Ang dalawang species po na ito ay tinaguriang endemic. Consider sila as arboreal species. Ang lahat po ng mga activities nila ay sa matataas na mga kahoy lang. Ang dalawang species po na ito ay classified as least concerned. Ang sightings po ng squirrels ay indicator po sila ng healthy ecosystem. Yung mga squirrels po ay tumutulong po sa pag-disperse ng mga seeds. Also po yung regeneration ng ating mga forest ecosystems. Pero hindi lang pala sa kagubatan ng Mount Apo makikita ang mga ito. Sa video kasing ito, nakuha ng content creator na si Uzi. Meron daw siyang naispatan na squirrel sa kanilang barangay sa Taguig. Squirrel ba to o daga? Bakit kulay gray? Pero iba yung buntot niya. Pero anong klaseng squirrel naman kaya ito? Ayun, umalis na. Ang squirrel na namataan sa Taguig ay isang Finlayson squirrel. Dumarami na ang bilang ng mga squirrel sa Metro Manila at maging sa ilang probinsya dito sa Luzon. Pero ang mga Finlayson squirrel ay hindi po native sa Pilipinas. May ilang naniniwala na nakarating sila sa ating bansa dahil sa illegal pet trade. Kaya kahit cute na cute man silang tignan, tinuturing silang invasive alien species. Ibig sabihin, ang kanila kasing patuloy na pagdami ay maaaring maging banta sa ating biodiversity at maaaring din magdulot ng pinsala sa ating kapaligiran gaya sa ating mga sakahan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Kinondena ng Kingdom of Jesus Christ at ng administrator nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang anilay kalabisan sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Matapos mauwi sa tensyon ang tangkang pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy kahapon, nag-human barricade kagabi ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa gate ng Central Compound ng grupo sa Buhangin, Davao City. Kinondena rin ng grupo ang anitoy excessive and overkill na paraan ng pagsisilbi ng warrant na ikinasugat umano ng 3 miyembro. Siyam na iba naman ang pinusasan dahil sa pagdadala ng mga bolo sa police operation sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City. Naghahanda na ng reklamo ang grupo laban sa mga pulis. Questionable rin anito ang pagsisilbi ng warrants of arrest dahil na-file na umano ng CIDG ang returns of warrant of arrest noong May 14 sa RTC Branch 159 sa Pasig City. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang administrator ngayon ng grupo, kinondena ang anyay kalabisan sa operasyon na hindi umano kailangan na puwersa. Ayon sa Police Regional Office 11, 6 lang ang itinuturing na arestado, habang 2 minor de edad ang nirescue umano sa operasyon sa Glory Mountain. Pinakawalan din naman sila and we are preparing appropriate charges against them dahil dun sa pag-resist nila during the implementation of the warrant of arrest. Ang isa sa mga iniisip yung obstruction of justice. Dagdag dito, nararapat lang din ang bilang na idineploy para ipatupad ang utos ng korte. Considering that we have to cover a vast area and we have to arrest several personalities. So ang panawagan din naman namin sa kanyang mga supporters and followers to allow the Philippine National Police to perform its duties. Hanggang kanina ay hindi bababa sa 15 unipormadong miyembro ng Philippine Special Action Force o SAF ang nakabantay. Ilang metro mula sa gate ng Prayer Mountain ng grupo ni Kibuloy. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argel Relator, nakatutok 24 oras. Kaugnay niya nanawagan si Vice President Sara Duterte ng anyay makataong pagpapairal ng batas. Sabi pa niya, ang magulo umanong pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy ay sanhi ng questionableng pagpapakita ng labis na puwersa.